So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, ako po talaga yung natatawa dito kay Magalong. Oo. So, si Magalong po talaga, no, sala sa init, sala sa lamig talaga to. So, ngayon, ang si Magalong po ngayon nagrereklamo na sinabi niya nga daw na wala daw budget yung ICI at gumastos pa raw po siya ng 30,000. So, actually, may pera ako dito. Oh. May 30,000 ako dito. Oh. Ako na magbabayad. Gago ka pala eh. Abot ng 30,000 to. Oh, may 30,000 siguro. May 30,000 ata ako dito. Oh. O Magalong, sampal mo sa mukha. Sampal ko sa mukha mo to. Oh. May 30,000 ako dito. Gago, tanginan tong Magalong na to. Gago talaga. Tingnan nyo ha. Sabi ni Magalong mga kababayan, wala daw budget yung ICI. Tapos siya daw po naging parte ng ICI, gumastos pa raw po siya ng 30,000. Tanga-tanga mo, hindi mo pa na-reimburse. Bobo ka pala eh. Puta, pinapa-reimburse yan Magalong. Puta, mayroon ka pa naman, di mo alam. So ngayon kasi ang pinapalabas dito ni Magalong, wala daw pong budget yung ICI. So pwede ba yun, yung ICI, ang isang ahensya ng gobyerno? Actually, hindi siya ahensya, no? Isang opisina ng gobyerno na ginawa ng presidente, walang budget. So ngayon kasi mga kababayan, no, itong ginawa nga po ni Magalong is nagko-collab dito po sa sinabi ni Jing Paras. Kilala niyo si Jing Paras? Kilala niyo si Jing Paras? Siya po yung tatay ni Benji Paras. Si Jing Paras po, siya yung pinakabobong DDS. Di ko alam kung ano yung si Benji Paras, pero bobo po yan. Hello po Ma'am Joanna, kasi nga mga kababayan, meron po siyang bintang dito. Pinakabobo talaga, ang bobo-bobo talaga ng buwakan ng inang mga DDS niyan. Tingnan niyo ha. Okay. So ito yung bakit, ang tanong kasi, bakit binibigyan ng platform ng Billionaire News Channel itong mga tanga na to? O sabi dito ni Billionaire News Channel, former presidential advisor on political affairs Jacinto Jing Paras on Wednesday claimed that the former Public Works Secretary Rogelio Babe Singson has quit as a member of the Independent Commission for Infrastructure, a development that further undermine the body's credibility in investigating the multi-million peso control racket. So ngayon, ang sinasabi dito ni Jing Paras, nakausap niya raw po si Babe Singson kung bakit daw nag-resign. Alam niyo, napaka-bullshit nito, no? Kasi in the first place, bakit makikipag-usap si Babe Singson sa isang DDS na katulad mo? Parang hindi ako makapaniwala noon na si Babe Singson po na isang appointee ni Pinoy at siya po ngayon nagtitiwala kay Presidente Bongbong Marcos, kakausap sa isang DDS, magrereklamo sa isang DDS. Come on. At ang malupit dito mga kababayan, may video dito si Jing Paras. Sobrang misleading nito. Tingnan niyo, panloloko talaga eh. Kung kailan tumanda sa kanan loko. So tingnan niyo to President does not have the power to create an office. It's an undue. Wait niya. Sige. Sabi niya eh. First, the president does not have the power to create an office. It's an undue delegation of legislative power. Second. Sabi bubo talaga nito. Sabi ni Jing Paras, wala daw pong kapangyarihan si presidente na gumawa ng isang opisina, ng isang office. Kasi kailangan daw nito ng legislative power. Asa yung ginawa pala ni Digong na PACC, illegal din yun. Ayan ang problema sa inyo. Pag si Digong gumawa, okay lang sa inyo. Pero pag si PBBM gumawa, bawal kaagad sa inyo. In the first place, mga kababayan, hindi po bawal yun. No? Gawa-gawa lang po ng mga DDS yan. Di ba, si Digong, pag-upo ni Digong, gumawa siya ng PACC. Sino pa nahawak niya doon? Si Belica. Ayun ba, duman ba ng legislative yun? Hindi. Executive order lang ata yung PACC. Tinantin ko nga dito. Hindi, executive order lang yun. Kasi nasinatanggal yun sa pamamagitan ng executive order. So, ibig sabihin nun, nabuo yun, executive order din. Di ba? Tama, di ba? So, yung PACC, mga kababayan, wala din po pinagkaiba yan sa ICI.
Pares din po yan na ginawa ng presidente. So pag si Digong gumawa, okay? Come on. O hindi lang yan, meron pa yan. Tingnan nyo to kung gano'ng kung kalokohan ni Jing Paras dito. Tingnan nyo. He cannot allocate funds when there is no item in the, and that's even technical malversation, yung ginagawa niya. Technical malversation mga babayan, pwedeng ipasok sa sa impeachment complaint. So ngayon sabi ni Jing Paras, sige, ano muna natin to. Sige. Item in the, and that's even technical malversation, yung ginagawa niyang pinupondo niya, walang appropriation from Congress. Bobo. And third, the most important is there's a violation of the Equal Protection Clause. Why? Because if you want to create a body that the purpose is to investigate and find culpability in corrupt officials, it should not be limited to own infrastructure. It shall include Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, National Allegation Administration. Ang daming mga corruption dyan, DNR. Sarap sampalin ng mukha nito, sobrang katangahan. So ngayon mga babayan, ang tanong nyo, malamang ang tanong nyo nga ninyo, no? Totoo ba yung sinasabi ni Jing Paras? So ano ba yung gustong palabasin ni Jing Paras dito? Ang sabi ni Jing Paras, hindi daw pwedeng mag-allocate ng pondo si Presidente Bongbong Marcos sa isang opisinang ginawa niya lang kasi wala daw po ito sa GAA. Tandaan nyo mga kababayan, no? Every year meron tayong GAA. Meron tayong budget allocation. So, paano ka nga naman makakabuo ng isang opisina kung yung GAA nagawa last year? Tapos ngayon may bago kang opisina, saan ka kukuha ng pondo? Ayan ang sinasabi po ni Jing Paras. No? Malversation of funds daw po ito. Ibig sabihin, alam mo ba ibig sabihin ng malversation of funds? Para pinaglaruan mo yung pondo ng taong bayan? Oh, ngayon sabi nga po ni Jing Paras, bumuo ka ng ICI. Ngayon, paano nagkaroon ng pondo yan? Eh, hindi kasama sa GAA yan noong nakaraang taon para gastusan ngayong taon. Ngayon, bobo po siya doon. Hindi ba alam ni Jing Paras na meron tayong tinatawag na contingency fund? Ang presidente po mayroong contingency fund. Dapat kasi Jing Paras kasi, basa-basa din kasi minsan. Bugok din talaga to. Tingnan nyo to ha. Buti na nga lang kamo, may dyaryo na. Hindi na ako nag-research masyado. Ang daling hanapin lang nito eh. O ayan o, ang linaw-linaw o. Pondo ng ICI, uhugutin sa contingency fund ng gobyerno. O sabihin nun, may pondo para po sa ICI. Contingency fund nga ang tawag dito. So ano yung contingency fund? Ang contingency fund mga babayan, ito po yung pondo ng presidente na pwede mong kukuhain kapag mayroong mga special, urgent, at emergency po na pakakailanganin ng pondo. So yung ICI ba, urgent ba yon? Oo. Yung ICI ba, emergency ba yon? Oo. So pasok sa contingency fund yun. Teka lang, hindi ko pa lang napakita. Ito pala. Ito. Yan. Ito pala yan. Ayan. Pondo ng ICI, hugutin sa contingency fund. Diyan po kinuha, Jing Paras, diyan po kinuha yung pondo ng ICI. At ito po, legal po ito. Ito ba mga kababayan, mga ganyang klaseng bang mga information, matututunan nyo ba sa mga bobong mga DDS yan? Yung mga ganyang klaseng bang mga info tungkol sa mga pondo ng taong bayan, kaya bang explain ng mga DDS yan? Hindi. Actually, napakadali na nga lang mag-research ngayon dahil merong AI. May chat GPT pa nga, napakadali. Ito, nakalagay yan dito. Isa lang talaga purpose ni Jing Paras dito, manira eh. In the Philippines, a contingent fund is a national government budget allocation for new, tingnan nyo, pasok na pasok yung ICI dito. yung ICI ba, yung ICI ba new? Oo. New, urgent, or unforeseen projects, activities of agency covering legal obligation like court awards, new offices, or urgent travels. Tingnan nyo ha. Andito na lahat eh. Pasok na pasok po yung ICI dito. In the Philippines, a contingent fund is a national government budget allocation for bago. Tama, ang ICI po ay isang bago,
Urgent, tama. Ang ICI po ay isang urgent. Unforeseen projects. O tama. Unforeseen projects po yung ICI kasi in the first place, nung ginagawa po yung GA noong 2025, hindi naman po natin nakita na darating po sa pagkakataon na mabubuo yung ICI. So, unforeseen project po siya. At saka activities of agencies covering legal obligations. Covering legal obligations. Ang ICI po is covering legal obligations kasi po nagpapanagot po tayo ng mga magnanakaw. Puta naman, Jing Paras naman eh. Parang namang ano tayo nito eh. So, swak na swak po dito. Swak na swak po dito yung ginawa po ng presidente. Tingnan nyo nakita nyo siya kanina kung paano magsalita. Proud na proud pa kanina. Di ba? Confident na confident pa kanina kung paano siya magsalita. Katangahan naman yung sinasabi. At bukod dyan mga kababayan, di ba? Kung yun nga po ay kabulshitan na po, mas malupit pa yung ginawa ni Magalong. Sinakyan pa ni Magalong. Tingnan nyo sabi ni Magalong sabi ni Magalong, wala kaming pondo para gamitin sa aming mga operation. In fact, nag-front load pa ako ng cash para i-cover yung expenses. Hindi pa reimburse mo. Gumastos ka pala, ipa-reimburse mo. Mayor ka, hindi mo alam na pwedeng pa-reimburse yun? Kasi, naman. Parang tayo mga kababayan, tayo. Nakapagtrabaho tayo sa corporate, sa tingin ko naman, no? Karamihan sa atin nakapagtrabaho sa corporate. Minsan, may mga expenses po tayo, no, na sa labas. Na minsan, paano pa, for example sa akin, nung nasa marketing ako nun, may dala akong pera. So, nagpapagawa akong billboard dati nun para dun sa mga condos. Tatawag yan. Oy, punta ka dito sa blah 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 marketing. Ihabol mo tong billboard na to. Sir, wala akong pera dito. Abunuhan mo muna. May pera ka naman dyan di ba? Sarili kong pera gagamitin ko. Urgent yun Di ba yung mga ano na yan, yung tawag nito? May deadline kasi yan May deadline yan yung mga billboard na yan. May deadline yan. Oo. So, habulin mo yung deadline. Alam nga naman, pumunta ka pa ng opisina, kuha ka ng pera, tapos babalik ka pa sa opisina ng marketing office. Baka di ka makahabol. Kung may pera ka, di abunuhan mo muna. Tapos para reimburse mo. Talaga, tanga-tanga naman talaga ni Magalong. Basta makasita lang At so ano gustong palabasin ni Magalong dito? Bumuo ng isang opisina ang presidente para panagutin yung mga magnanakaw? Walang pondo? Kasi gumastos ka pa. Di ba? Di ba, Rochella, di ba? Gawain natin mag-abono, di ba? Parang si Mima, di ba? Nag-aabono ng puso. Kanina, may kaaway na naman kanina. Nag-away na naman sila kanina, di ba? So, baka abono ng puso yan, So, yan, So, tignan nyo to, Actually, proud pa siya dito, tignan nyo, Pati yung mga gastusan, alam nyo ba na wala pa kaming... Hirap daw sila, Wala kaming pondo para gamitin namin sa aming mga operations, pag-ikot. In fact, nag-front load pa nga ako ng cash. Actually, may pondo sila, 41 million. May pondo po yung ICI, 41 million. Oo. Galing po sa contingent fund. Walang i-cover yung expenses. At wala rin, hindi rin ako nakapagpa-reimburse hanggang nung mag-resign ako. In the same manner na hindi kami makapag-recruit ng mga tao dahil wala nga pansweldo. Kaya napakahirap considering na thousands yung anomalya na yan sa infrastructure projects. Alam mo ba na nagkaroon kami ng ugnayan ng DPWH and it appeared na around 240,000 infrastructure projects considered na may anomaly from 2016 to 2025. And out of that number, mga 30,000 of flood control projects. How do you investigate
that number, napakalaki, Opo. overwhelming. And considering na it will take you about 3 weeks to 2 months to investigate one particular case. Sir, sorry bago ko po ipasa kay Chiki, na-curious lang ako kung magkano po o gaano kalaki po yung naabono ninyo, if you don't mind, sir. Well, sa akin siguro, umabot din siguro ng mga 30,000. Malaki rin. Babayaran ko na nga. Babayaran ko na nga. Magkano ba to? 1, 2. Babayaran ko na nga. Oh, 30,000 nata to. Sakto ata 30,000 to. Oh. Ano, saktong 30,000 nata tong hawak ko. Oh. Bayaran ko na. Ako na magbabayad. Manahimik ka ng gago ka. Walang yan to. Walang yan to. Isipin nyo. Sasakay na nga lang sa issue, no? Doon pa sa issue ni Jing Paras. No? Kung si Jing Paras naman illegal yung pondo, kay Magalong naman walang pondo. Iba talaga utak ng mga DDS kasi minsan kasi mga kababayan, kailangan ng mga DDS ng collaboration. Hindi pwedeng hindi pwedeng pasaliwa-saliwa yung narrative ninyo. Dapat isa kayo ng narrative. May pondo ba o wala? Oh. Tanga din talaga. Pero by the way, mga kababayan, no, yung sinasabi ko hindi ko talaga rin makuha, no, kung bakit nandiyan pa rin yan si Magalong sa ICI na yan. Hindi ko talaga, ang sabi kasi sa akin ni sabi ng iba, no? Oo nga, Manila yung 30K, di ba? Ma'am Joanna, di ba? Tapos si Magalong naman, kung maka 30K ka naman, akala mo hindi ka mayor? Gano'n lang ba yung 30K? Yaman-yaman ng Baguio? Huwag mo sabihin na yung kinikita mo sa Baguio, sweldo mo lang. Hiniwala ba kayo noon na yung pinaka-income ni Magalong sa Baguio bilang mayor, nakukuha niya lang sa sweldo niya? Hiniwala kayong walang yan? O walang kung ano man, di ba? So, yun nga yung point, no? Ngayon na kaso ko, patay tayo dito. Yun na. So, yun nga mga kababayan, no? So, ako nagtataka kung ba't nandiyan pa rin po si Magalong, diba, sa ICI. So, sabi nga ng iba, ng mga nakausap natin, ang nagpasok daw po ulit yung Magalong dyan, si Vince Dizon. Sabi ng iba, kaya nga kung mapapansin nyo nga, no, kaya kung mapapansin nyo nga, may mga kaibigan po tayong ibang mga PBBM vlogger na binabanatan si Vince Dizon. Kasi nga po, ang sabi nga daw, si Vince Dizon nga daw po nagpasok kay Magalong. O, di ba? Kaya syempre, naglaro-laro yung isip nila na si Vince Dizon, posibleng pa rin, hindi pa 100% kay PBBM. Di ba? Confirm ni Coach yan, no? Di ba? So, yun ang aso ko, visit na yan. So, yun mga kababayan, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa ginawa nga po ni Magalong tsaka ni Jing Paras na siraan nga po yung ICI. No, bayaran na yung 30K at lumayo na siya sa ICI. O nga, di ba? So, yan so kayo ba? Naniniwala ba kayo dito? Wala, na-debunk natin yan ng maayos na may pinagkuha ng pondo talaga yung ICI. Mali po si Jing Paras po doon. Isang malaking fake news po talaga yon. Di ba? Ang sabi sa Asuring din daw. Oo. So, tawa ako sa pasok dito kagad no? Napaka-random Asan si Bato? Napaka-random, no? Yan. So, yun mga kababayan, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. And syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di makalabis at pa-share na po ng video po na to.